ang lugar na ito? Ang lagusan, ang tawiran ng nakaraan. Hera Andorra, ang gintong orasan, kaya ko nang magpatawid ng isang malaking hukbo. Ang hukbo ng Eteria. Tunay ngang tayo na ang pinakamakapangyarihang kaharian. Malapit na tayo sa batis ng katotohanan at dito mo makikita ang iyong mga alaala. Natatandaan ko na. May anak ko ako. Natatandaan ko na lahat. Hindi kayo aalis. Hindi rin kayo makikipagdigmaan muna pagkat tiyak na dadaigin kayo ng Etheria. At anong nais mong gawin namin? Hintayin ang kanilang paglusob? Hayaan katayin kami gaya ng ginawa nila sa mga bagong tagapangalaga. Makatwiran ang winika ni Emre sa amin. Hindi niyo madadaig ang Etheria hanggat hindi napapalaya ang Deva sa mga kaaway na batala. Tama si Cassiopeia. Nakinig pala yung dalawang kapatid kay Cassiopeia. Kaya tumatras sila sa digmaan ngayon. Ang ganun, wala na pala tayo ibang aasahan, Perena, kundi ang isa't isa. Si Asbal ang walang awang pumaslang sa ating mga anak. Bakit hindi tayo magkaroon ng kasunduan, Nara? Na tayong dalawang maniningil sa buhay ni Asbal. Sumasang-ayon ako, Rama. Ano pang hinihintay mo, Asbal? Sumugod ka! Susunod ka na sa anak mo. Kinakailangan niyong aminin na kung hindi kami dumating ay maaaring naubos na ang lahat ng kawal sa piro. At maging kayo ni Perena ay maaaring napaslang na rin kanina. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon upang umurong. Ipabatid niyo rin kay Avria na handa akong makipag-usap sa kanya sa sandali at lugar na naisin niya. Sa palagay ba ninyo ipapayag ang Etheria na magkaroon ng tigil-tingmaan? Lalo pat alam nila na kakayahan nila tayong lahat labanan. Malalaman mo yan, Ibrahim. Lalo na kung sasama ka sa akin makipagpulong sa kanila. Kung magtatagumpay ka sa iyong mga plano, pupurihin kita. Ngunit hayaan niyo ako sa aking nais. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit na sino man sa inyo. Hindi ako magtataka na magkasama na kayo ng aking ama. Mukhang ikaw ang ginamit ni Ether upang makuha si Hagorn sa kanilang panig. Hindi ka maaaring sumama sa kanya. Kaya halika, sumama ka sa akin. Hindi ako maaaring sumama sa'yo. Lalo't hindi tunay na umanib si Hagorn kay Avria. Anong ibig mong sabihin? Nangako sa akin ng ating ama na igaganti niya kay Avria ang pagkamatay ni Mira. Mabutit nakita ko iba pang mash na ng Etheria. Perena, ibaba mo ngayong armas. Hindi kami mga kaaway. Totoo yun. Wala na kami kay Avria. At ano ang patunay na totoo ang inyong mga sinasabi? Ang tanging nais ko lamang ay makasama si Deshna. Ngunit naunahan ka na ni Hagorn. Siya ba'y nasa Etheria? Sasagutin ko lamang ang inyong katanungan kung sasabihin niyo sa akin ang lahat ng lihim ni Avria. Natakot marahil ang mga diwata sa lakas ng ating puwersa kaya ngayon umuurong na sila at nais na lamang makipag-usap. Ito na ang tamang pagkakataon upang makuha mo kay Danaya ang lahat ng ibig mong makuha nang hindi magsasayang ng buhay sa panig ng ating mga kawal. Titiyakin kong hindi madedehado ang Direyo, ang Sapiro, at maging Adam. Kaya maaari na kayong umalis ng nunong Imaw. Iiwan ko si Imaw sa inyo. Ako na lamang ang aalis. Naway magtagumpay tayong dalawa. Abisala Haradanaya, Rama Ibrahim, Sangre Alena. Natutuwa akong makaharap kayong muli. Nandito na pala ang pusakal na nakawala sa lihim na paitan ng mga diwata. Hanggang ngayon ay nagtataka ka pa rin kung bakit nasa panig ako ng iyong mga kaaway. Kung sa bagay, ano pa ba mababago sa isang taal na masama? Kahit pa ikulong ito sa mahabang panahon. At ikaw, Asbal, kailan mo balak ituloy ating pagtutuos? O baka naduduwag ka na namang sasagipin itong si Andorra? O di kaya'y naisip ko, bakit hindi ka magpatulong dito kay Hagorn? Upang sa gayon ay maging patas sa laban. Kayo ba ay nagpunta rito upang makipag-away? O para magkaroon ng usapan? Poltre, Hara Avria sa mga naganap. Ngunit umasa ka na hindi na paiiralan pa muli ng Rama ng Sapiro ang kanyang init ng ulo. Mabuti. Ngayon, anong inyong kailangan? Kailangan namin ng katahimikan, ng kapayapaan. Bagay na batid mong ibig namin maganap nung una pa lang. Ngunit hindi niyo ito ibigay. Maaari tayo magkaharap-harap sa isang digmaan. Magtagisan sa mga hawak nating kapangyarihan. Magparamihan ng mga alagad at bilang ng napaslang. Ngunit para saan? Kaya maaari naman tayong sama-samang mamuhay dito sa Encantadia. Tama iyong sinabi. Ngunit hindi yan mangyayari sapagkat batid mo wala akong tiwala sa inyo. At
Alam ko rin lang naman na talagang wala kayong tiwala sa akin. Kung ganun, ano ang iyong nais namin gawin upang magkaroon tayo muli ng tiwala sa isa't isa? Kapag wala na kayong kapangyarihang taglay, maaari mangyari yon. Kung kaya't ibigay niyo na sa akin ang inyong mga brilyante. At ang iba pang mahahalagang sandatang may kapangyarihan kung talagang nais niyong magbalik ang aking tiwala sa inyo. At kung talagang nais niyong hindi na maganap pa ang digmaan. Umalis na si Cassiopeia para puntahan si Emre. Ganon din ang Hara at Rama para kausapin si Avria. Kuya Muros, Kuya Akil, Sir Hitano, natitiyak ko na hindi makikipagkasundo ang mga Eterian. Lalo na't walang kapalit at alam naman natin kung anong hinihingi nilang kapalit. At ang mga brilyante iyon na nasa kamay ng mga sangre. Yun nga. At alam naman natin na hindi pwedeng isuko nila Ate Danaya ang mga brilyante. Yan din ang iniisip ko ngayon. Kaya bakit kailangan pa nilang makipag-usap sa mga kalaban? Hindi ko rin alam kung anong binabalak ni Hara Danaya. Ngunit umasa na lamang tayo. Nabatid nila ang kanilang ginagawa. Ang mga hawak namin brilyante ay hindi namin gagamitin laban sa inyo kung hindi kayo mananakit ng sino man sa amin. Ang mga brilyante ay hindi na natin dapat pang paglabanan kung ito'y isusuko niyo sa akin. Yan lamang ang aking inihiling. Kung talagang nais ninyong walang maganap na digmaan. Ngunit kung ito'y inyong ipagkakait, hindi na natin dapat pang tapusin ang usapin na ito. Magkita na lamang tayo sa digmaan. Kung ito ang nais nyo, Danaya. narito. Kunin mo. Ibigay mo lang sa amin ang kapayapaan na hinihiling ko. Makapangyarihan si Avria. Hindi lamang dahil sa pangangalaga ni Ether, kundi dahil meron siyang taal na lakas mula nung siya ay binuhay ng Bataluman. Kasama rito ang kapangyarihan makapag-utos ng kilos at isip at makapagpalit ng anyo. Patid ko na ang lahat ng ito. Ang ibig kong malaman ay kung saan galing ang kanyang mga kawal ngayon. Binuhay rin ba sila nila Ether at Avria? Hindi. Nanggaling ang mga kawal nito mula sa isang malayong nakalipas. At nagawa ito ni Avria gamit ang mga brilyanteng hawak niya. At gamit rin ang ginintoang orasan. Gininto ang orasan. Anong nagagawa nito? Nagagawa ng gininto ang orasan na magbalik sa kahit anumang panahon na ibigin ng may hawak na ito. Kaya nagawa ni Avria na makuha ang mga kawal Eterian mula sa nakaraan patungo rito sa kasalukuyan. Nagagawa ng gininto ang orasan na makabalik sa nakaraan gamit ng kung sino mang may hawak nito. Oo, kayang gawin ito. Kung ganoon, saan matatagpuan ang gininto ang orasan? Saan ito tinatago ni Avria? At paano ko ito makukuha? Sabihin niyo na sa akin. Pagkat nais kong bumalik sa panahon na kinakailangan ng aking anak ng tulong sa isla ni Cassiopeia. Danaya, hindi mo kailangang isukong yung brilyante. Pabayaan mo ako, Ibrahim. Alam ko ang aking ginagawa. Magtiwala ka lang. Lalo't nais ko talagang makipagkasundo sa hara ng mga Eterian. Kaya narito. Kunin mo ang aking brilyante bilang tanda ng aking katapatan. Mabuti't pumayag ka sa nais ko. Isa itong magandang palatandaan na tunay na ayaw ninyong may maganap na digmaan. Natutuwa ako at napakadali mo naman palang kausap, Danaya.
Ngunit kulang ito. Nasaan ang kasamahan nito? Alena, Ang brilyante ng tubig ay aking susuko lamang kung ipapangako mo sa akin na pare rin kayo sa tunay na kapayapaan. Kapag wala na kayong papaslangin ng mga kawal at kung hindi nyo nalalabanan ng Mireo at iba pang mga kaharian. Sapat na panahon ang kailangan niyo kung ganun. Na umaasa akong ipagkakaloob niyo sa amin. Lalo't isinuko ko na sa'yo ang brilyante ng lupa. Kung yan ang nais ninyo ay masusunod. Wala na mangyayaring labanan at pagpaslang na magmumula sa aming hanay bilang palatandaan na gusto namin ng katahimikan sa buong Encantadia. Na kay Avria ang gininto ang orasan na ito. Kung saan man ito nakatago, ay hindi namin alam. At ikaw, ano ang iyong nalalaman? Katulad lamang ng kay Amaro. Si Ether lamang ang pinagkakatiwalaan ni Avria. Kaya walang nakakaalam kung nasaan ang ginintong orasan. Kung gano'n eh, wala na akong kailangan pa sa inyo. Hintay! Paano ang aking anak? Nasaan si Deshna? Siya ay wala na sa Etheria. Inilayo na siya ni Hagorn. Sa Adjantao. Naroon si Deshna sa Adjantao. Sa Adjantao? Upang doon itago. Nang sa ganon ay hindi nyo na siya maagaw pa. Kaya't kung nais mo makita ang iyong anak, puntahan mo siya sa Adjantao. Amaro, magmadali ka. Abisala, Eshma. Waltre kung ako ay nagsinungaling. Ngunit kakailanganin ko pa ang aking kapatid laban sa aking ama. Tama lamang na maglasing ka. Lalo pat wala na tayong kaaway na kakalabanin. Hindi ako makapaniwala na basta-basta na lamang isinuko ni Danaya ang kanyang brilyante. Marahil eh, natakot sa atin ang namalas nila ang lakas at laki ng ating mga hukbo. Kilala ko sila. Hindi marunong matakot ang mga sangre. Sa palagay ko ay mayroong ibang dahilan kung bakit nila isinuko ang brilyante. Hindi maaaring wala. Hindi sila mga duwag at lalong hindi sila mga dayande. Magbigay po kayo ang lahat. Nagtagumpay ba kayo, Danaya? Napapayag niyo ba si Avria na makipagkasunto sa inyo? Paul Trejara, matutuloy po ba ang digmaan laban sa Etheria? Handang sumani ba mga Pudyabwe kung kinakailangan? Wala nang digmaan na magaganap. Sapagkat pumayag si Avria sa kapayapaan, kapalit ang isang napakalaking halaga. Ang brilyante ng lupa. Pinagkaloob mo to kay Avria, Hara? Oo, akin. Binigay ko ito sa kanya. Kapalit ng kapayapaang pangako niya. Pangako na batid nating lahat na hindi niya tunay natutuparin. Kinakatakutan ko na lamang dumating ang araw na napakadali na lamang para sa kanila na ipapaslang tayong lahat. Lalo pat wala ng brilyante magtatanggol sa atin. Ano mangyayari sa atin? Ba't kailangan ibigin brilyante?
Huwag ka muna magsalita, Ibaro. Tama na. Kayong lahat. Iwan niyo muna kami ni Nunong Imaw. Makakaalis na kayo. Tayo na lamang ang narito, Hara Danaya. Ngunit hindi pa rin tayo nakakatiyak, Alena. Alena, ano yung ginagawa? Brilyante. Pangalagaan mo kami. Bigyan mo kami ng pananggalang tubig upang manatiling lihim ang aming mapag-uusapan. Alena, bakit kailangan pang gawin ito? Ano ba pag-uusapan natin? Danaya, hindi ba't Ang aking brilyante, hindi ko talaga tunay na ibinigay kay Avria. Sapagkat ang ipinagkaloob ko sa kanya ay huwad na brilyante na aking naisip gawin upang lansihin ang mga Eteryan. Lalo't alam namin na ang mga brilyante ang una nilang hihingin. Nakatitiyak ka ba na maaari ang iyong iniisip, Danaya? Susubukan ko kung pagbibigyan ako ng aking brilyante. Brilyante ng lupa. Ibig kong gumawa ka ng iyong kawangis. Isang brilyante na mahirapan ng sinuman na matuklasan na ikaw ay sa buwan. Nang sa ganun ay hindi malata ng aking pagbibigyan na siya ay aking niloloko. Maaari ba yun aking brilyante? Pagbibigyan mo ba ang aking hiling? Saan napunta ang iyong brilyante, Danaya? Lupa? Galing sa hardin? At hindi nga ako binigo ng aking brilyante. Gumawa nga siya ng isang buwan mula sa kanyang sariling wangis. At ito ang ipinagkaloob ng aking kapatid kay Avria. Kahit wala kang dapat ipag-alala, Ibrahim. Lalo't ang tunay na brilyante ay ligtas. Poldre, Hara Danaya, kung pinagdudahan kita. Ngunit pagkaganon man ay binabati kita sapagkat naisip mo ito. Ngunit hanggang kailan yung mapapaniwala si Avria sa inyong ginawa? Matutuklasan din ni Avria ang totoo. Ngunit umaasa ako na kapag nangyari yun, ay nagawa na nina Emre at Cassiopeia ang kanilang nararapat na gawin upang mapalaya ang Devas sa mga kaaway ng Badhana. Harapirena, anong inyong ginagawa dito? Mapanganib para sa inyo na makita dito. Utang na loob, umalis na kayo. Nais kong makausap ang aking ama. Sabihin mo na narito ako. Ngunit, mahal na Hara, Sundin mo na lamang ang aking nais. Puntahan mo sa loob si Hagon at dalhin mo siya sa akin. tiyakin nyo na walang makakakita sa kanya dito. Halika kayo, Hara. Sumunod kayo sa akin.
Sa tingin ko ay tama ka, Hagor. Basta-basta isusuko ng mga diwata ang kanilang brilyante na hindi nila ito pinag-iisipan. Kaya tiyak ako na meron silang ibang plano kung bakit nila isinuko ang brilyante. Panginoon, mawalang galang na. Ano ang kailangan mo sa akin? Aalis ka. May kailangan akong gawin. At ano naman yon? Sakaling hanapin ka sa akin ng Hara. May mga bagay na hindi ko kailangang iulat kanino man, Aswad. Ayan. Alam kong hindi ito ang ibig nyo, Rama. Ngunit natutuwa ako na nakinig ka sa hara ng mga diwata. Itigil mo na ang pakipaglaban sa Etherian. Bakit ka natutuwa? Dahil hindi ko ibig na ikaw ay mapahamak. O masaktan. Bakit hindi mo ibig na ako'y mapahamak o masaktan? Dahil alam ko na hindi na naisin ni Lyra na ikaw ay masaktan. Rama. Yun lamang ang aking dahilan. Ariana. Malalim na ang gabi. Kinakailangan mo ng pahinga. Mahal na sangre. Nariyan pala kayo. Abisala sa inyo. Abisala rin sa'yo, Ariana. Huwag ka sanang magagalit sa aking itatanong. Ano yun, sangre? May pagtingin ka ba sa rama ng sapiro? Umiibig ka ba kay Ibaro? Kay Ibrahim? Mahal na sangre, bakit ganyan ang inyong tanong? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko layunin na agawin ng Rama Ibrahim sa kahit na sino. Hindi yan ang aking tanong. Ngunit hindi mo rin ito sinagot. Nangangahulugan na tama nga ang aking hinala. Umiibig ka nga kay Ibaro. Hindi, sangre. Wala. Huwag ka na magsinungaling pa sa akin, Ariana. Dahil babae rin ako. Nararamdaman ko ang mga kilos mo. At ang pagtingin mo sa kanya kanina. Huwag sana kayong magagalit, sangre. Ngunit wala akong balak na agawin siya sa inyo. Agawin? Ariana, matagal nang hindi sa akin si Ibaro. Huwag kayong magagalit sa akin. Bakit naman ako magagalit? Walang dahilan, Ariana. Lalo't nais ko bang makipaglapit ka sa kanya. Kunin mo ang kanyang loob. Paibigin mo siya. Mahal na sangre. Tama ang iyong narinig, Ariana. Lalo't naaawa na rin ako kay Ibaro. Marami na siyang sakit na pinagdaanan. Pagluluksa. Nais ko na rin
makita muli ang kanyang ngiti. Nais ko siyang maging masaya ulit. Kaya Rihanna, gawin mo ang lahat-lahat upang mahalin ka rin niya. Nang sa ganun ay ngumiti na muli ang lalaking minsan ko na rin minahal. Mabuti at tumating ka. Iwan niyo na kami. Sige na. Iwan niyo na kami. Tiyak kong mahalaga ang iyong sadya para maglakas ng loob na pumarito sa Eteria. Hinahanap nila Lila Sari at Amaro ang iyong anak. Ngunit hindi ko itinuro kung saan ang kinaroroonan ng aking kapatid. Bagkus ay iniligaw ko sila. Nang sa ganun ay hindi nila maagaw sa iyo si Deshna. Navisala, Eshma. Subalit natitiyak kong may kapalit ang ginawa mong ito. Nais kong makapasok sa loob ng Etheria sa iyong tulong. Nang sa ganun ay hindi mahalata ni Avria na naroroon ako. At bakit kailangan mong pumasok sa loob ng palasyo ni Avria? Hindi mo na kailangan pang malaman. Gawin mo na lamang ang aking nais. Tulungan mo ko, Ama. At sa palagay mo, ay papayag ako sa iyong kagustuhan. Tutulungan mo ko. Natitiyak ko yan. Lalo pat batid mo na kung tatanggihan mo ko, tutulungan ko si Lila Sari na mabawi sa iyo ang kanyang anak. Hindi ba? Duda ka sa ginawa ng mga diwata? Dahil katakataka na ipagkaloob nila ang kanilang brilyante ng ganun-ganun na lamang. Ngunit isinuko nila ito ng walang laban. Ang tanong ay kung bakit. Maliban na lang kung niloloko kayo ng mga diwata. Iniisip ni Asval na maaaring huwad ang brilyante, Hara. Kaya gano'n na lamang kabilis na ipinagkaloob sa inyo ito ni Danaya. Malalaman natin kung totoo ang iyong kutob. At kung tunay ngang niloloko lang ako nila Danaya, hindi nila maibigan ang gagawin ko sa kanilang parusa. Kawalali ka rito! Mali ang iyong kutob. Tunay ngang may kapangyarihan ng brilyante. Kaya totoo yun. Avisala, Eshma. At binigyan mo ng kaunting kapangyarihan ng huwad na kawangis mo. Sa ngayon ay nakatitiyak ako na hindi ka agad magkakahinala si Avria sa aking mga ginawa. Sana lang ay magmadali sina Emre at Cassiopeia na magawa agad ang kanilang mga misyon. Nang sa ganun ay magawa na namin ang susunod na hakbang laban sa mga Eterian. Avisala, Mama. Tiyakin mong hindi ka matatagpuan dito. Dahil pag nangyari yun, ako mismo ang magpaparusa sa iyo.
Yan ang isa sa aking mga dahilan kung bakit hindi ko nais maging hara noon pa man. Kung talagang nahihirapan ka na, maaaring ipagkaloob mo sa akin ang iyong korona, Danaya. Ito na marahil ang sinasabi ni Amaro. Napakapalad ko pagkat kay dali lang palang hanapin ang ginintoong orasan. Hanggang dito pala, sinusundan mo ko? Pumunta ka ngayon din sa Adamya, mahal kong sangre, nang malaman mo kung ano nagaganap roon. Anong nangyayari? Bakit hindi tayo lumalayo? Tila alam ko kung bakit tayo naliligaw. Dahil sa bataluman masama.